Sa bahagi ito tayo po'y panandalian tumayo bilang pagbibigay galang sa salita ng mahal na Panginoon na dadalhin pa sa atin natin beloved ordained preacher, Danny Cuarteros. Praise the Lord. Praise the Lord and bless you, brother Benji Durian. Itaas po ang ating mga kamay may mahal, tayo po yung magkasama ng langin. Hallelujah. O dakilang Ama, hallelujah, hallelujah. Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Isus. Sa oras tumahal na Pinoon, hallelujah, sa pangnadalangin inyong hinirang huling propeta sa lahat ng mga bansa. Aming kagalang-galang at minamahal na Pastor Wildy Stradameda, sa aking pagdadala ng balang mensahe, ikaw Diyos magbukas sa paunawa ng bawat isa na narito. Hallelujah, hipuin mo Diyos ang kanilang mga puso, ipaunawa mo sa kanilang ibang kaligtasan. Sa ganang akin magagaw, ikaw magbigay sa kanilang karunungan at maglingis. At yung dakilang pangalan na aking sinasaway na magawa ng kaaway, demonyo ng hadlang at pangilang lumaya sa imong kalitan in the name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Lahat magsabi, praise the Lord. Palakpakan po natin ng ating mahal na Panginoon. Minamahal, unang-una ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus Kristo lamang. And we give double respect and honor to the man of God, our beloved evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. And we cherish the blessed memories and teachings of our beloved Honorable Assistant Pastor Linus Almeida. Sa inyong lahat, minamahal na mga kapatiran, to our beloved viewers, magandang gabi na sa lahat. Palapakan natin muli ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. So, nakita na po natin ang pangyayari sa ating kapaligiran. Hindi na po natin tiyak kung ano na po minamahal ang bukas. Lalong lumalala ang gulo. Yung efekto minamahal, naramdaman na natin unti-unti. At lalo pang magkaroon ng kapighatian yan, minamahal. Nasa Bible lahat yan. No? Can you imagine kung aabot na ng 100 plus ang litro ng krudo o gasolina? So makikita natin, limit na yung pagtakbo ng mga sasakyan. No? Siguro yung iba minamahal, karamihan kasi may yung mga mayaman, tag-iisang sasakyan yan. Pag mayroon siyang 5 anak, may 5 sasakyan, tag-iisa yan. Baka pagdating ng panahon, ibinta na lang yung sasakyan niya, isa na lang maiwan. Sabi kanina, minamahal, reklamo yung nagpakrudo. Dati, full tank daw siya, 3,000. Ngayon, 5,000 na. So, ganun ang kaibahan. Ha? Full tank siya dati, 3,000. Ngayon, 5,000 ang full tank niya. So, bababa pa kaya yan? Baka nga minamahal ito na yung 7 years tribulation. Hindi pa tayo nakalampas sa pandemic, nandyan pa yung mga, mayroon namang nagsasabing, mayroon namang lumitaw na variant, nandyan yung gera. So nakafocus ang balita ngayon sa gera. So, lalong lumalala, minamahal. So, sinyalis na ba yan? Sa sinabi ng Bible, minamahal na 7 years tribulation. At sabi dito, minamahal, pag mangyari yung 7 years tribulation, mag-umpisa na yung 7 years tribulation, aasahan po natin, malapit na ang pagbabalik ng mahal na Panginoon. Amen. Everybody say, praise the Lord. So, iiwanan na natin yung ating pong mga naipundar na mga kayamanan. No? Katulad sa Ukraine. Diba? Iniwanan nila lahat. Yung mabit-bit lang ang dinadala nila.
Pag mag-escalate pa yung gulo dyan, minamahal, o saan pa sila lilipat? Kung titirahin ng Russia yung mga kumukupkup ng mga tumatakas ng mga galing sa Ukraine, minamahal, yung mga Ukrainian. Kung gigirahin yung Poland, kasi ang alam kong Poland ay member ng North Atlantic Treaty Organization. Eh kung magkagera na yan, minamahal, magkampi-kampihan na yan. So talagang matindi na. No? Salamat sa Malapinon, at least tayo ay kampante pa rin dahil nandito tayo naglilingkod sa ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. So sabi dito, minamahal, at the close of the tribulation, the satanic armies will gather in the valley of Armageddon to crush all opposition. So may nakahanda na, hindi itong satanic armies na to, hindi pa to ibubuo, buo na to. Nakahanda na to, minamahal. Ha? At yan po yung lulusob sa Israel, yung satanic armies na yan, and seemingly victorious, ito pala yung nakahula na sa Bible, magtagumpay sila. They will march to Jerusalem to claim their prize. So, umpisa lang yan, pero hindi talaga yan yung pinakapusod ng kaguluhan. Umpisa lang yan. Habang magkampi-kampi na yan, tapos biglang lulusobin ang Israel. So sabi dito, minamahal, then Jesus Christ will physically return to earth with His saints descending to the Mount of Olives. Zechariah chapter 12 up to chapter 14. At according to Acts chapter 1 verses 9 to 12, minamahal, ating pong basahin. Mga Gawa 1, 9 hanggang 12. Dito sa Magawang Kabanatay 1, talatay 9 hanggang 12. Sabi po rito, at pagkasabi niya ng mga bagay na ito, nang siya'y tinitingnan nila, ay dinala siya sa itaas at siya'y tinanggap ng isang alapaap at ikinubli sa kanyang mga paningin. At samantalang tinitingnan nila ang langit, habang siya'y lumalayo, narito may dalawang lalaking nangakatayo sa tabi nila na may puting damit. Na nagsasabi naman, kayong mga lalaking taga Galilea, bakit kayong nakakatayong tumitingin sa langit? Etong si Jesus na tinanggap sa langit mula sa inyo ay paparitong gaya rin ng inyong nakitang pagparo niya sa langit. Nang magkagayoy ay nangabalik sila sa Jerusalem buhat sa tinatawag na bundok na Maolibo na malapit sa Jerusalem na isang araw ng Sabat lalakarin. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. So, physically, literal po yan, babalik ang mahal na Panginoon. So, bago mangyari yan, magkaroon muna ng grabing kaguluhan. So, yung pera, darating ang panahon, wala nang halaga. No, kahit mayroon kang milyon-milyon na hawak, itapon mo sa kalsada yan, hindi na yan dadamputin, hindi na pupulutin yan. Pagbagsak ng ekonomiya. Halimbawa, yung Ukraine, magkano ba yung value ng pera nila doon? Ngayon, binumba ng binumba, babagsak yung ekonomiya. Kahit mayroon kang 2 milyon, wala nang kwenta. Halimbawa, sa Pilipinas, magkaroon ng pagbagsak ng ekonomiya. Yung pera natin ngayon, yung pera natin, ang equivalent ng $1, 50 pesos. Kung babagsak ang ekonomiya, katulad sa Zimbabwe, $1 equivalent ng milyon ng pera nila. Hindi walang kwenta. Kahit mayroon kang 1 million, pag i-change mo yon, $1 lang yun. So parang play money na. No? Parang play money. So wala na. Wala na magka-interest na babili sa yung lupa mo.
Wala nang magka-interest na bibili sa bahay mo. Ang iniisip ng tao kung paano mag-survive. Paano makakain. So, nandyan yung pa-control. Kontrolado na lahat. Lahat yan ay nasa Bible nakasulat. Ibig sabihin, unti-unti nang nangyayari ang lahat na nakasulat sa Biblia. Amen. So, maging baliwala pala yan. Tama yung sinabi ng Bible. Ay yung mga ginto, yung mga pilak, itatapon sa daan, wala nang dadampot, wala nang magka-interest. Siyempre mga tao, takbuhan na yan. Saan siya makakubli, saan siya makatago, saan siya mag-survive, minumahal. So ang tsansa na lang sa panahon na yan, minamahal, bago ang pagbabalik ng malapi noon, ay yung tinatawag na rapture. Amen. Sabi ng Titus 2:13, the next great event for the church is the catching away of the saints and the return of Jesus Christ. So bago ang kanyang pagparito, mayroong tinatawag na catching away o rapture. Ating pong basahin, minamahal. 2:13 ng Titus. Dito sa sulat ni Apostol Pablo kay Tito, Kabanatay 2, ang talatay 13, sabi po rito, nahintayin niyaong mapalad na pag-asa at pagpapakita ng kaluhalatian ng ating dakilang Diyos sa tagapagligtas na si Jesucristo. Looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. Yun lang yung ating pag-asa. Amen. Oh. Talagang wala na. Paano yung hindi nakakilala sa mahal na Panginoon? So, ito na yung panahon. Now is the time. Now is the day na atin silang abutin. No? Atin silang akayin. Amen. Wala nang panahon Ha? Mayroon pa ba? Ang gobyerno natin, minamahal, nagsasalita na. Anytime, kung gustong gamitin ng mga Amerikano ang ating mga base militar na dati doon sila nakatira, welcome. Kasi mayroong mutual defense treaty ang Pilipinas at US. So, pwede silang bumalik sa Clark, magamit yung ating airport, yung runway, Subic, para sa mga barko nila. O ano pa yung mga hawak nila, mga American bases sa Sangley Point, sa Baguio, doon sila makatira. O, kasi hindi naman sila sanay sa mainit. So doon sa Baguio, mayroon silang Camp John Hedjan na mga bahay dyan sa mga American soldiers. So siguro siguro may renta na yan kasi owned ng Philippines na yan So magre-renta sila dyan. At dito sa Pilipinas galing yung mga fighter jets. Puposition sila dito dahil may kalaban din sila na China. So maging battleground tayo. Ang Amerika, swerte sila, hindi nagkagera sa ilang lugar. Sa ibang lugar sila naggigera. Para bang nagpa-practice, yung war games. Di ba? Pupunta sila sa isang lugar, doon sila nag-war games. Doon nila pinapuputok yung kanilang mga armas sa lugar na yon. Pero walang tao yun. Doon sila mag-practice. No? Paputok sila ng mga armas, gira-gira sila doon. Ito,
Hindi practice, talagang actual na. Pero hindi sa bansa nila, katulad ng Russia. Hindi naman sa Russia ang gera, sa Ukraine. So ang Amerika naman, pag makipagera, hindi naman sa bansa nila ang gera. Sa Iraq, sa Afghanistan. Kung dito sa Pilipinas, sa Pilipinas. So sa kanila, safe sila. So, mga matalino sila eh. Ang gera, doon nila ginagawa sa ibang lugar, hindi sa kanila. And they are manufacturing mga armaments, mga nuclear warheads. Doon nila pinaputok sa ibang lugar, hindi sa lugar nila minamahal. So, maraming mga nawawasak, nawalan ng mga tahanan, nawalan na ng mga buhay, minamahal. Yan yung epekto ng kayabangan ng tao. Sila ay gumagawa ng armas para ipuksa lang sa kapwa-tao. So, salamat sa Malapinoon, minamahal. Tayo, before mangyari ang kaguluhan na yan, yung tinatawag na ikatlong digmaan ng buong daigdig, at least nakilala natin ang awal na Panginoon. Amen. Everybody say, praise the Lord. At sinabi pa dito, minamahal, hallelujah, at the catching away, the dead in Christ will be resurrected, and the living saints will be transformed. So mayroon pong tinatawag na living saints, mga santo at mga santang buhay. Sino yon? Sila po yung mga naglilingkod sa Diyos at nag-aabang sa pagbabalik ng Malapinoon. At umalis na sa makabundong gawain, nagbagong buhay, binago ng mahal na Panginoon. Hindi ka naman pwedeng ma-qualified sa rapture na hanggang bibig lang yung paglilingkod mo sa Diyos. Mayroon talagang yung totally change sa buhay. Body, soul, and spirit, binanal ng Diyos. Amen. At magpasalamat tayo, minamahal. Tayo po ang tinutukoy ng Bible. Sabi nga ng ibang mga sekta at denominasyon, grabe naman kayo dyan. Imposible yung mga patutuo nyo. Paano kayo nabuhay ng ganyan? Ang init ng panahon. Walang problema kung init ng panahon. Nasa kabanalan pa rin tayo. Mas mainit sa impyerno. Amen. Mas mainit sa impyerno. Kahit sabihin na, pangit ka, hindi ka sexy sa paningin nila. Kahit pangit, basta langit. Anuhin mo yung sexy ka sa mata ng sanlibutan, itatapon ka naman sa dagat-dagatang apoy. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sikat ka man dito sa mundo, tinitingala ka dito sa mundo, sikat na sikat ka, maraming humahanga sa iyo, hindi ka naman kilala sa Diyos. Ayun ang masaklap. Dito ka lang sikat, pero sa mahal na Panginoon, hindi ka kilala. Sabi ng mahal na Panginoon, hindi ko kita kilala. Di ba? Matthew 7:21 to 23. Ate pong basahin. Dito sa Ebanghelyo ayon kay Mateo, ang kabanata 7, ang talatay 21 hanggang 23, sabi rito, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nag-iisipang hula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo'y nangagpalayas kami ng mga demonyo. At sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. At kung magkagayo ipapahayag ko sa kanila, kailanman hindi ko kayo nakikilala. Magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Everybody say, praise the Lord. O, tingnan mo yan. So, hindi basta-basta yung qualification para makapasok sa langit. Di ba? Gumagawa na sila ng himala. Ginagamit ng pangalan ng Panginoon. Mga kababalaghan, sabi niya. O maraming ganyan, may namahal. Nagkukrusada din sila.
Sabi nila, may himala din. Pero hindi nila tinuturo yung tamang pamumuhay ng isang mananampalataya. So yun ang dinudumog, milyon ang sumusunod doon. Pwede dito, maganda dito. Pareho lang ang mga kanta. Praise the Lord pa rin. Pero hindi stricto dito. Kahit anong damit. Kahit anong itsura mo. Paano ngayon? Sasabihin ng Malabinon, doon sa mga namumuno, sa mga kongregasyon na yan, hindi ko kayo kilala. Amen. Nung bago lang ako na-save dito, may mahal, siyempre pagbaguhan ka, nagtatanong ka talaga. And that's normal. Normal talaga yon. Nung na-save ako dito, nabautismohan ako dito, sabi ko, mahal na Panginoon. Kasi naririnig ko buong katotohanan, lahat, yung mga kataga na yan, sabi ko, mahal na Panginoon. Paano pala yung iba? Sa kinagisnan kong relihiyon, sa Roman Catholicism, mayroon din silang mga iba't ibang grupo. Couples for Christ, Lord's Flock, mga, yan, din Il Shaddai, puro Katolik yan eh. Di, nagpe-praise the Lord din sila. Tapos sa mga iba pa, outside Catholic, nandiyan yung mga GIL, nandiyan yung mga Baptist, Presbyterian, Methodist, nandiyan yung Iglesia, Sabadista. Ano pala sila mahal na Panginoon? Yun yung katanukan ko noon, minamahal. Tapos nung nakatulog ako, unang-una, dinala ko ng mahal na Panginoon sa napakalaking katedral ng Katoliko kasi alam ko Katoliko yun dahil yung forma niya yung luma talaga na simbahan para yung nakikita natin sa Manila Cathedral ganyan. Yun ang nakita ko. Tapos katabi ko siya pero mas matangkad siya sa akin, nakasuot siya ng puti. Hindi ko naman tiningnan yung mukha. Sumilip kami dun sa bintana habang parang kami nakalutang. Pagsilip ko sa bintana, nag-aliluya din sila, naririnig ko, aliluya, praise the Lord. Taas ng kamay, nagpupuri sa loob. Sabi nung katabi ko, tingnan mo sila anak, nagpupuri sa akin, pero ang kanilang puso wala sa akin. Tapos bigla kaming nawala doon. Nakadaan kami ng malaking gymnasium, puno ng tao. Parang katulad ng mga gymnasium na nakikita natin ginagamit ng mga krusada. Yung una-una, Katoliko, kung ano yung suot nila, yun yung nakikita ko. Halimbawa, ang kulay pula, mayroong nagsuot itim. Yun ang nakikita ko. Ganon din doon sa gymnasium. Iba't ibang kulay yung damit. Tapos, nagpupuri sa Diyos. Pareho lang din ang kanta. Alam ko yung kinakanta nila. Ganon pa rin ang sinabi nung nagdala sa akin. Tingnan mo sila, anak. Nagpupuri sa akin. Pero ang kanilang puso, wala sa akin. Dami kaming dinaanan. Minamahal, ganon pa rin ang sinabi niya. Sila'y nagpupuri sa akin, pero ang kanilang puso ay wala sa akin. Hanggang dumating kami doon sa isang lugar na nakaputi lahat. Tapos kumanta yung choir, adults choir. Tapos yung mga tao nakatalikod sa akin. Kasi parang nasa likod kami. Nakaharap kami doon sa stage. Nasa likuran kami, maraming tao. Tapos doon ako nilagay. Sabi niya, sila yung mga nagpupuri na ang kanilang puso ay nasa akin. Wala akong nakilala. Nakatalikod sa akin. Tapos nakita ko yung classmate ko. May mga classmate akong nandoon na mga parang bisita. Mayroong lumuhod, mayroong ding ayaw. Pero mayroong mga talagang tumanggap sa malapit, sumama sa pagpupuri.
Tapos sabi ko kasi parang nakatalikod yung choir. Kung mahal na Panginoon, kung Jesus Miracle Crusade ito, sana mayroong lilingon sa akin na kilala ko. May biglang lumingon, Adolf's Choir na sister. Yun yung may-ari ng pastoral house sa Baguio noon, sa may Quezon Hills. Nakalimutan ko ng apelido noon. Katsola yata yun, Katsola. Siya yung lumingon, tapos naka-smile. Nung nakita ko, kasama siya doon, kasi Adolf's Choir din siya. Lumuhod na ako, minamahal. Lumuhod na ako, tapos nakagising ako. Sabi ko, hindi pala ako nagkamali. Tama pala ang Jesus Miracle Crusade na aking nasalihan. Everybody say, praise the Lord. Oh. Maraming nagpupuri, maraming katulad sa atin ng kanta. Katunayan yung mga kinakanta natin kung karamihan galing sa kanila. Amen. Hindi naman natin compose. Pero ang kanilang pagkanta, hindi pala galing sa puso. Hindi kalugod-lugod sa mahal na Panginoon. Dito sa Jesus Miracle Crusade, ang Diyos na mismo nagsabi na ang ating pagpupuri ay galing sa ating puso. Amen. At lahat na nakita ko doon, minamahal, nakaputi. Wala akong nakitang decolores. Yun lang yung classmate ko. Kasi mga bisita. Yung mga bisita, yun nakikita ko nasa likod. Yun yung mga colored yung kanilang mga damit. Pero yung talagang member na, choir, lahat sa crowd, nakataas ng kamay lahat, nakaputi lahat. Tapos nakita kong, kasi habang nakatalikod kasi yung choir, mayroon nagpipreach kasi sa stage. Ang tapang. Si Mala, pastor kayo yan. Kasi baguhan pa nga ako eh. Tapos malayo, sa daming tao, ang layo-layo. Pero yung choir na nakahilira sa harapan ko, Adolf's Choir, sabi ko, sana may lilingon. Yung paglingon, yun nga, kakilala ko, minamahal. So, nakita natin, ang Jesus Miracle Crusade nakalaan talaga para sa pagbabalik ng ating Diyos na buhay. Amen. Everybody say, praise the Lord. Imagine Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ilang years na ba yung church? More than 2,000 years. Wala talagang nakapag-isip na pangalan ng ganyan. Wala talagang nakapag-isip na Jesus Miracle Crusade. Ang tagal na. Dami nang nagkukrusada sa Amerika. Ang kanilang krusada, pangalan ng kanilang ebanghelista. Halimbawa, Amoris Cerullo Crusade. Billy Graham Crusade. Yun yung pinapangalan nila. Pero sa atin, Jesus Miracle Crusade. May nagkwento sa akin nung bago pa daw minamahal yung, kasi na-register dito 1975. Tapos nagkukrusada, meron tayong radio program. Hindi naman Jesus Miracle Crusade ang pangalan. Charismatic Miracle Crusade. Ang programa sa radyo, Charismatic Miracle Hour. One time, nagawain sa main church, sa Rolling Hills, may kabatiran na bumaba sa labas, sa gate, doon sa may pababa, papuntang kalsada. May nagpakita sa kanya matanda. Sabihin mo sa iyong pastor, hindi Charismatic Miracle Crusade. Jesus Miracle Crusade. Tapos paglingon niya, nawala yung matanda. Kinilabutan siya. Sana kayo? Kakasasabi lang sa akin. Tapos kami lang dalawa dito. Saan kayo pumunta? Di pumunta siya kay Malapastor. Malapastor, ito may matanda na nagsabi sa akin, hindi daw Charismatic Miracle Crusade. Jesus Miracle Crusade. Mula noon, pinalitan. Jesus Miracle Crusade. Nung pinalitan ng Jesus Miracle Crusade, thousands. Biglang parang bumuhos yung mga kaluluwa. Ang daming dumadalo minamahal. Nung Charismatic Miracle Crusade pa lang, wala, parang paunti-unti lang. Pero nung ginamit ng pangalan ng Malapino at revelation ng Malapino yon, Jesus Miracle Crusade, grabe, dumami.
hanggang pinarehistro. Kasi narehistro ito 1975, hindi naman Jesus Miracle Crusade ang pangalan sa rehistro. The Jesus Church Evangelistic Association, Manila, Philippines Incorporated, GCFL. Narehistro ang Jesus Miracle Crusade as spiritual arm 1993. Pero ginagamit ng Jesus Miracle Crusade mga 1980s pa, 1989, 87. Nung nagkrusada nung panahon ng communism, satanism, Jesus Miracle Crusade na ang ginamit noon, nung 1980s, 1987. Communism and satanism, Jesus Miracle Crusade na ang ginamit noon. Pero narehistro 1993 dahil baka irehistro ng ibang grupo. Siyempre, titingnan nila doon sa Security and Exchange Commission, walang Jesus Miracle Crusade na registered. So, pwede nilang i-rehistro yun. Ang kinila na sila. So, ang Jesus Miracle Crusade, minamahal, nakalaan talaga sa atin. Amen. Wala namang gumagamit sa Amerika, kahit sa Africa, kahit sa Australia. Wala namang naunang gumagamit ng pangalang Jesus Miracle Crusade. Kumbaga, talagang nakalaan sa gawain ng malapi noon sa huling araw. Maraming nga na naiinggit sa atin. Ano daw sikreto ng mahal na pastor? Ano daw sikreto natin? Bakit hindi nangyayari sa kanila yung nangyayari sa atin? May mga preacher na galing dito, gustong maghiwalay, ginamit pa rin ng Jesus because walang himala. Hanggang ang ginawa, kasi hindi nga lumalago. Hindi nga dumadami. So, yung international, pinalitan na lang ng independent. Jesus Miracle Crusade, independent ministry. O, ilang bilang lang, 50, 30. Wala pang himala. Kahit kopyahin man ito, minamahal ng iba, walang himala. Dahil mayroon lang pong isang tao na inintrigahan ng mahal ng Panginoon. Amen. Na nasa kanya ang kapangyarihan, ang espiritu at kapangyarihan ni Propeta Elijah. Malakay chapter 4 verses 5 to 6. At ipong basahin, minamahal. Praise the Lord. Dito po sa sulat ni Propeta Malakias sa Kabanatay 4, ang talatay 5 at 6. Sabi po rito, narito, aking susuguin sa inyo si Elias na propeta, bago dumating ang dakila at kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon, at kanyang papagbalik loob ang puso ng ama sa mga anak, at ang puso ng mga anak sa kanilang mga magulang. Baka ako'y dumating at sakta ng lupa ng sumpa. Everybody say, praise the Lord. Sino ba si Propeta Elijah? Siya po ay tinaguriang prophet of fire. Daring prophet. Siya po ay naghahamon. Ang buhay niya ay fasting and prayer. Nasa pag-aayuno. Hinamon niya ang mga propeta ni Baal. 400 yon. Na mag-alay. Kasi yung hari, si Haring Ahab o Akab, doon naniwala sa propeta ni Baal. Yun yung mga spiritual advisor niya. Hindi siya naniwala kay propeta Elijah. So sinabihan niya si King Ahab, patunayan ko sa iyo na ang Diyos ay kasama ko. Ako ang tunay na propeta ng Diyos. Hindi uulan sa loob ng 2 taon at kalahati. O 3.5 years. 3 taon at kalahati. Ayon sa salita ng propeta, hindi nga umulan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ayun, hinanap. Hinanap ni King Ahab. At yung asawa niya, Jezebel. Yung asawa niya, yung talagang close doon sa mga propeta ni Baal. No? Oh, false prophetess din yun si Jezebel. So, hinanap. Natagpuan siya. Doon sa yungib. Nagmakaawa yung hari. O sa anong sabi ni Propeta Elijah kay King Ahab? Umuwi na kayo, mahal hari. Umuwi na kayo. Bilisan nyo yung chariot nyo. Baka mahabol pa kayo ng malakas na ulan. Di wala namang ulan. Wala namang ulap. Di umuwi sila.
Tapos nalangin si Propeta Elijah, yung kanyang, mayroon siyang assistant. Tumingin ka, tingnan mo kung may ulap. Lumabas, tiningnan. Sabi, mayroong kasing laki lang ng kamao. Kasing laki ng kamao. Yung kasing laki ng kamao na nakita na ulap, yun yung nag-spread. At naabutan nga yung hari minamahal. Hindi pa nakaabot sa palasyo, nabagsakan sila ng malakas na ulan. Amen. Nangyari ba yan sa buhay ng mga pastor? Yes. That was 1992. Ilang months na walang ulan, buong Pilipinas. Wala na, reklamo na sila, matutuyo na. Ang dam, delikado, wala nang supply ng tubig. Ang Metro Manila, hindi na kapagtanim ang mga tao dahil wala nang tubig para sa irrigation. Sabi ni mga pastor, patunayan ko sa inyo na ako ay lingkod ng Diyos, na sa akin ang kapangyarihan ni Propeta Elijah. Krusada, May 3, 4, and 10. Yung May 3 and 4, lahat ng mga religious leaders, kahit yung mga obispo at kaparian, dalhin na ninyo yung mga revolto nyo sa Luneta, manalangin kayo ng ulan. Lahat ng leader ng reliyon, pumunta na kayo sa Luneta, manalangin kayo ng ulan. Pag babagsak ang ulan, kayo nga ang nasa katotohanan. May 3 and 4. Minamahal, ako noon ay nasa Leyte, sa Abuyog Leyte, ako na-assign noon. Ganoon din sa Abuyog Leyte, walang ulan. 3 and 4, nagkrusada, walang sumipot. Takot lahat. Ang ibig sabihin, natapos yung krusada May 3 and 4, walang tumanggap sa hamon ng mga pastor. Sabi niya nung May 4, balik kayo sa bitin, magsawa kayo ng ulan. Sabi nung isang membro ng CIA, Central Intelligence Agency, na umiinom ng dugo, yun ang ritual nila, satanic talaga yung ritual, umiinom sila ng dugo ng tao. Si Major Nagit, sabi niya, babalik ako sa Meten, pag hindi ulan, paulanan kita ng bala. Ako ang magpaulan ng bala sa katawan mo. Bumalik. Mga kapatiran, grabe. Sabi nung DZRH, iba pang mga TV station, mga radio announcers ng ibang mga TV stations o radio stations, mapapahiya. Si Evangelist Almeida, sabi ng Pag-asa, walang pag-asa na uulan. Eh, sabi ng Pag-asa, walang pag-asang uulan sa araw na to, May 10. Wala silang makitang mga ulap, walang namumuong ulap. Pagdating sa Luneta, minamahal, sabi ng mga nakausap ko na mga kapwa ko manggagawa, nandoon sila. Pag-start ng alas 12, grabe nung init. Hanggang alas 3, katitingin nila, wala talaga sila makitang ulap. Naisip nila, hindi kaya tayo mapahiya nito. Nandoon pa naman si Fidel Ramos. Kinabukasan, May 11, election. Secretary siya ng National Defense. Sa survey, number 4 siya. Number 4, number 5. Ang nangunguna si Miriam Santiago, si Danding Cuangco. Sino pa yung pangatlo noon? Si De Villa yata yun. Tapos pang-4, pang-5 lang si Ramos. Nandoon si kapatid niya, si Shahani. Nandiyon yung abogado nila na yung attorney na abogado ng mga Marcoses. Nandoon yung team nila. Dumalo. Nung kumanta yung Finest Choir at kinanta yung Our God Reigns, ating Diyos ay maghari, umakyat ang mga pastor sa pulpit, pumunta sa pulpit na nalangin. Nung nalangin ang mga pastor, sabi niyong kausap kong kasama kong manggagawa, nakatingala daw sila sa langit. Nag-abang ng ulan, wala talagang ulan. Nalangin ang mga pastor. Nalangin tayo. Maging malapin noon. Habang nanalangin, habang kumakanta yung Finest Choir, ang naramdaman nila,
biglang nagkaroon ng napakalamig na hangin ang galing sa Manila Bay, tumama sa Luneta Grandstand, sa kanila. Ang lamig doon ng hangin. Maya-maya, biglang lumitaw, galing sa Manila Bay, ang napakaitim na ulap tumapat sa Luneta Grandstand. Pagkatapos, minamahal, wala pang minuto, bumagsak ang napakalakas na ulan. Bumaha pa sa harapan ng Luneta. Yan ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Nandoon ang media, nandoon. Sabi ni Fidel Ramos, nagsalita siya, sabi niya, ngayon lang ako nakakita ng tunay na himala. Ngayon lang ako nakasaksi ng tunay na himala. Sabi ni Pastor, beloved secretary, you will be the next president. Kinabukasan, ang resulta, siya nga ang nanalong presidente. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating Diyos na buhay minamahal. So, patunay na nasa Kanya yung kapangyarihan, spirit and power of Elijah. Yun ang sinabi ng Malakay. Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord. And he shall turn the heart of the fathers to the children. Yung mga wasak na tahanan, buhin muli. And the heart of the children to their fathers, lest I come and smite the earth with a curse. O anong mga patotoo dito? Maghihiwalay na. Pasaway mga anak. Dito, binuo at binago ang kanilang buhay. Kapatiran natin kanina nagpatotoo. Isasalvage na siya. Dinala sa bundok. At sinabihan sa tumakbo ka. At umatras yung dalawa ba yun? Na may dalang Armalite at titirahin na siya kung tatakbo siya. Ang ginawa niya, lumuhod. Nanalangin. Dahil siguro nung hindi pa siya naglilingkod sa Diyos, kilala nga siya ng mga pulis. Police character siya. So siyang pinaghinalaan. Ganon din nung nangyari doon sa Tondo, minamahal. So ating mahal na kapatid, niligtas ng mahal na Panginoon. Ganon din sa Tondo. Dumalo sa krusada sa Luneta, yung mga kilala talagang mga hold-upper. Dumalo sa Luneta, nakabarong, nakadala ng Bible. Hindi para dadalo, kundi snats. Tinututukan nga nila yung mga tao na dumadaan. Yan pa kaya na nakapikit. Iniiwanan yung bag, di ba? Karamihan naman talaga sa kapatiran. Pag nandyan na sa solemn, nakataas ang kamay, dalawang kamay, ang bag nandito lang. Galing sa malalayong lugar yan, may dalang pera talaga yan. Habang nagpupuri, joyful, join mo na sila para hindi mahalata. Mayroon silang Bible. Bili sila ng cover ng Bible na may logo Jesus May Crusade, pero hindi talaga mahalata. Nakalong sila, nakabarong sila, puri sila. Habang nagpupuri, nagtas ng kamay. Tumutulo na yung luha nila. Hanggang solemn, nakalimutan nila snats. Pumunta sa harapan, nagpabutismo. Pag uwi, naka-long sleeve pa rin sila, nakabarong. Pulis, kilala sila. Nandiyan na naman ang modus nito mga pasaway na to. Saan na kayo ng hold up to? Saan naman kayo ng knockout to? Pick up! Kasi tapos yung krusada natin, magtag alas 12 na ng hating gabi. Alas 11, alas 12, alas 10. Pag-uwi sa Tondo, kitang-kita sila ng mga talagang grupo ng mga snatcher. Ayun, naka-long sleeve, ha? Pinick up sa pulis. Sinakay sa patrol, sinipa-sipa pa sila doon sa ilalim. Talagang sakit. Naramdaman niya, sakit. Tapos sabi ng isa, malala na yan. Mudo-mudo pa na, long sleeve pa, Bible pa. Patayin na natin yan. So narinig niya yung usapan ng mga pulis. Tapos sinipa-sipa siya doon sa ilalim ng upuan. Tapos nung pinababa na, doon na sila sa yung Smoky Mountain, yung mga basurahan. Pinababa na siya doon. Lumuhod siya. May paluhod-luhod pa. Tinanong siya, saan ka ba galing?
Krusada po. Ang krusada? Jesus Miracle Crusade. Mabuti, Jesus Miracle Crusade gagaling. Kung hindi, patay ka na ngayon. Maganda yung napuntahan mo. Magpatuloy ka dyan. Palakpakan natin yung mahal na Panginoon. Minimum. Alam mo yung tinutukoy ko? Nasa quiet na ngayon. Nagpasting siya ng 40 days, tapos naging prayer warrior siya, tapos nandun sa quiet ngayon. Siya yung preacher doon sa quiet. So, makita natin, talagang totoo, buhay ang Diyos natin. Huling talata, 2 Corinthians 5:17. 5:17 ng 2 Corinthians. Dito sa ikalawang sulat ni Apostol Pablo sa mga Korinto, Kabanatay 5, ang talata po ay 17. Ang sabi rito, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito, sila'y pawang naging mga bago. Amen. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Marami pong naninira sa atin, lalo na sa mahal na pastor. Sila po nasisira. You cannot kick against the pricks. Sabi nga ng mahal na Panginoong Isus kay Pablo, na si Saulo dati, hindi mo kayang sipain ang tinik. Oh? Karamihan sa naninira sa mahal na pastor, samantalang ang mahal na pastor nasa prayer and fasting. Hindi naman sila sinisiraan. Hindi naman sila kilala, pero sa inggit siguro nila, sabi, mahal pastor, false prophet, ang Jesus mo said kulto. O ano nangyari sa kanila? Sila ang napahamak. Ang iba sa kanila nangamatay na. Ang iba sila may mamabibigat na problema. Patong-patong na mga kaso. Yan. Hindi mo kayang sipain ang tinig. Amen. Everybody say, praise the Lord. Awitan po natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Napakapalad po natin. Ano mang mangyari, minamahal. Kung magkampi-kampihan na yan, kakampi ang China, kakampi ang Japan, wala na magkagera na yan. Ibig sabihin, nandito na talaga tayo sa huling araw. So, ang ating pong gagawin ay maghanda na tayo po ay preparado na sa pagbabalik na Panginoon. Ang ibig kong sabihin, hindi po paghanda na ikaw ay magsuot ng uniforme, magbarong ka, kung ikaw ay adult choir o finest choir ka, isuot mo yung uniforme mo, tapos magtingala ka sa langit. Hindi po yun. Hindi po yung paghahanda yun. Or huminto ka sa pag-aral, huminto ka sa trabaho. Hindi po yun. Ang paghahanda, minimal, sabi ng Mateo 24:14, ibahagi ang ebanghelyo. Ang patutuon natin sa buong mundo. At yan na yung pagbabalik ng mahal na Panginoon. Share. Ibahagi natin. Madali na po makinig ang tao ngayon dahil totoo ang nakasulat sa Bible. Sa Matthew 24:21 hanggang 14, nandyan yan. Darating ang gera, gutom, patayan, lahat nandyan. Nakasulat na. At nangyayari na sa ating panahon. Inaabangan natin matapos ang pandemic. Nandiyan na naman ng another pandemic. Ang meaning kasi ng pandemic is spread out. Yung sakit, di ba? Ito, mas matindi ito. Mas matindi sa virus. Bala. Missiles. Ang virus, pag tumatama sa isang lugar, pwede mong i-lockdown. Maiwasan, mag-face mask ka, mag-protocols ka, social distancing. Ito, walang distancing. Pag tumama yung missile sa isang syudad, ay talaga naman yung matamaan. Bulbo lahat. Lalo na kung nuclear warheads na yan. Yun na nga, nag-alanganin ng Amerika. Instead na makipaggera ang Amerika, magpadala ng mga armas, economic sanctions na lang. Hindi tatanggapin yung kanyang mga produkto na galing sa Russia. Number 2, second, oil producers ang Russia.
Pag hindi mo tanggapin yan, yung kanilang mga langis, produkto ng langis, di wala ka ng supply. Kung mayroon mang galing sa ibang bansa, mamahal at mamahal, walang competition, magtaas ang presyo. So wala nang kwenta yung mga sasakyan. Sa garahe na lang, tabunan mo na lang yan. Eh kung tataas ng 100 ang litro, at that's possible kasi 73 na ngayon. 75 na yung iba. Baka sa sunod araw, 80 na yan. So posible pang aabot pa ng 200 yan kung talagang lalala. So wala nang gagamit ang sasakyan. Balik na tayo sa uno, maglalakad. Magbibisikleta. Malapit na talaga ang pagbabalik ng mahal na Panginoon, minamahal. Itaas mo ang ating makamay. Hallelujah! Di kayang isulat ng labis sa papel, o'y guhit man ng pintura at pinsel. Ang hiwaga na kapangyarihan mong tangan, hindi mailalarawan ng matalino mang nilalang. At kahit ipunin ko ang kayamanan sa mundo, ay di pa rin tutulad sa kadakilan mo. Kahit ibigin ko lahat ng uri ng tao, ay di pa rin tutulad sa dakilang pag-ibig ko. Nasa tingkal kita na Presidente Palomino. Wala katulad ang kapangyarihan. Hallelujah. Wala katulad ang dakilang pag-ibig mo. Diyos katari ng mag-ahari, Panginoon ng Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa habang panahon. Hallelujah. Lord Jesus, hallelujah. Hallelujah. Di kaya isulat ng lapis sa papel, o'y guhit man ang pintura at pinsel. Ang hiwaga ng kapangyarihan mo ay hindi malilarawan ng matalino mang nilalang. Glory to Jesus, hallelujah. At kahit ipunin ko kayamanan sa mundo, ay di pa rin tutulad sa kadakilan mo. Kahit ibigin ko lahat ng uri ng tao, ay di pa rin tutulad
Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin mo natin malapinon, minamahal. Hallelujah. Receive and be filled the Spirit of the living God. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Walang katulad ang dakilang pag-ibig mo. Diyos ka hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Purihin ka, Diyos, sa habang panahon. Hallelujah. Walang katulad at kapangyarihan mo. Walang katulad ang dakilang pag-ibig mo. Diyos ka hari, mga hari, Panginoon ng Panginoon. Purihin ka, Diyos, sa habang panahon. Purihin ka, Diyos, sa habang panahon. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Lord of Jesus. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Katulad Habang naramdaman pa natin yung pinagsis at malapit, patuloy pong ibinuhos na malapino ng ating kalagitan, binuman. Hallelujah. Isentro po ating mga puso sa mga Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to Jesus. Panginoon ng Panginoon. Purihin ka, Diyos, sa habang panahon. Walang katulad ang kapangyarihan mo. Walang katulad ang dakilang pag-ibig mo. Diyos ka hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Purihin ka, Diyos, sa habang panahon. Purihin ka, Diyos, sa habang panahon. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Para po sa ating mga viewers, minamahal. To our beloved viewers, kung ikaw ay nasa iyong tahanan o sa trabaho, mayroon kang kasama dyan na hindi pa tumanggap sa mahal na Panginoon, kasama mong nakikisa sa banal na gawain ito, ilapit mo sa mahal na Panginoon. Kung ikaw minamahal na nanood, hindi mo pa tinanggap ang mahal na Panginoon, tanggapin mo mahal na Panginoon, sumunod ka sa panalangin ito. Mayroon pong 4 na reglamento kaligtasan. Unang-una, ang pananampalataya na makamtan natin sa pakikinig at pakinisalita ng Diyos at ang gagawin po natin pagsisisi ngayon. Minamahal talikuran lahat ng mga masamang gawa. Hallelujah. At maglingkod sa Diyos. Hallelujah. At hallelujah, tanggapin mong bautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. Hanapin po niyo ang Jesus Miracle Crusade sa inyong lugar, minamahal. At buong pamilya kayong magpabautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. At patuloy kayong dumalo sa ating banal na gawain o makiisa sa ating banal na gawain through ating live streaming, minamahal. Mayroon po tayo sa Central Church din, sa iba't pang mga outstation. At matatanggap nyo ang bautismo sa Espiritu Santo Diyos na ang hallelujah, magkaloob sa inyo, minamahal. Tayo po yung manalangin, sumugay sa panalangin ito, banggitin po nyo, minamahal, mga baguhan. Mahal na Panginoon Jesus, maraming salamat sa ibang kaligtasan na aking napakinggan. Patawarin ko, mahal na Panginoon, sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan. Ako po ito sa pusong nagsisisi. Tinatanggap kita, Ama, bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Hallelujah, sulat mo kayong pangalan sa kabuhay sa kita, niligtas mo ako sa pumahan sa buhay. Ako maglilingkod sa iyo mula ngayon hanggang siyong pagbabalik. In Jesus' name I pray. Amen. Dakilang ang Diyos amang banal na pangalan sa lahat at tumanggap sa iyong malapinong patawarin mo sa kailang mga salan, baguhin mo kailang mga buhay, isulat mo kailang mga pangalan sa aklat ng buhay sa katan, iligtas mo sila malapinoon sa pimahal sa buhay. Gawin mo silang tunay na Kristiyanong malapinoon in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Ilagay po yung kanang kamay sa ulo.
Kaliwang kamay sa pati ng katawan na may karamdaman, tayo po'y magkaisa, minamahal na manalangin. Hallelujah. Hallelujah, magsumamo pong bawat isa sa atin. Minamahal, humipo tayo ng kapatawaran sa sa ating malapin, dakilaman Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Jesus. Minsan pa malapin nun, humingi po kami ng kapatawaran sa kami nagkulang, nagkakamali, anong mga minaisip na gawa, nabanggit namin mga labi, na hindi kaya ayas yung balarpan. Patawarin mo yung mga anak ko, Diyos. Hallelujah, sa oras tumalapin nun. Abutin mong pangailangan yung mga anak malapin sa Panginoon. Dalangin namin kagalang-galang, pinamahal na Pastor Will Disalmeda, ang Holy Propeta sa lahat ng mga bansa, sa pong panalangin na kanyang buong pamilya, ang kanyang minamahal na malapin natin, sinasaway naman yung Jesus cast out. Di mo sa sickness and disease, vice problems, di mo sa COVID-19, heart disease, diabetes cast out, sickness be healed, probably be solved, vice cast out in the name of Jesus, in Jesus' name. Hallelujah, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Praise the Lord, hallelujah. Tumayo po tayong lahat bilang pasalamat sa ating Diyos na buhay. Itaas po ang ating dalawang kamay and let us jump 3 times and shout, Hallelujah, praise the Lord. 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord.